Tubig, 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 tubig! Mukhang pagod na ang UAE sa pag-atake ng Iran sa kanilang mga sibilyan. Dagdag pa rito, may 4 pang aircraft carrier na pupunta sa gitnang silangan para sa operasyong ito. At narito ang bagong pansamantalang leader ng Iran, Ali Larazani, na nagbabanta na papatayin si Pangulong Trump bilang ganti sa pagpatay sa kataas-taasang leader. Magsimula tayo sa UAE. Simula ng digmaan, inatake na ng Iran ang UAE na mahigit 1,500 beses gamit ang missile at drone. Sa kabutihang palad, nagawa ng mga puwersa ng depensa ng UAE na saluhin o harangin ang mahigit 74% ng mga misil at drone na ito. Pero kahit ganon, totoo pa rin na mas inaatake ng Iran ang UAE kaysa sa ibang bansa. At may datos tayong patunay doon. Mahigit 40% ng mga pag-atake ng Iran ay laban sa UAE. Higit doble kumpara sa pangalawang bansa, ang Israel. At mahalagang banggitin na aktibong kasali ang Israel sa digmang ito. Sa ngayon, wala pang ginagawa ang UAE para takihin ang Iran. Ibig sabihin, ang agresyon ng Iran ay isang purong terorismo dahil hindi naman nila inaatake ang mga base militar ng US sa UAE. Inaatake nila ang gusali at sasakyan sa kalsada kahit ano para magdulot ng gulo. Panuurin ang clip na ito. May sasakyang tinamaan sa gitna ng trapiko. At meron tayong footage ng isang Iranian na drone na papunta sa Burj Khalifa, ang pinakamataas na gusali sa mundo, na isa palang residential na gusali. Sinasabi ng Iran na military target lang ang inaasinta nila. Pero tinatama nila pati sasakyan at residential na gusali na nagpapakita ng tunay nilang layunin. Panurin mo ang clip na ito. Nung mas maaga ngayong linggo, may ulat na naghahanda ang UAE ng aksyong militar laban sa Iran para pigilan ang mga Iranian missile at drone na tumatama sa kanila. Hindi natin alam kailan at ano ang tatargetin nila. Pero alam nating napag-uusapan na ito. Nangyari ito nung 2 ng Marso. May mga senador sa Estados Unidos na nanawagan sa Saudi Arabia at UAE na makialam sa digmaan dahil apektado sila at baka lumaban din balang araw. Pakinggan ninyo si Senador Lindsey Graham. Paano kung meron kang kagaya nila kahit sino sa Iran sa hinaharap na nais? What if you had sa Imgayaw gumawa ng nuclear na sandata laban sa atin? Paano kung may Iran sa hinaharap na di sumusuporta sa Hezbollah, Hamas at mga Houthi? Doon tayo patungo. Si Donald J. Trump ang mapapabaksak sa teroristang rehimen. Makakaroon tayo ng kalyaro sa Iran at daan sa kapayapaan. Hindi ito maayos na kusa. Lahat ng iba pang panggulo ay nagsalita lang tungkol dito. Ginagawa na ni Pangulong Trump. Mukhang nakakakuha tayo ng kumpirmasyong ngayon na nakikialam ng UAE at ginawa na nila ang kanilang unang opensibang aksyon. Galing Israel ang balitang nagsasabing, unang beses umatake ang UAE laban sa Iran sa pamamagitan ng pag-atake sa Iranian Desalination Facility ayon sa mataas na opisyal ng Israel. Ngayon, mahalagang linawin na hindi pa kinukumpirma ito ng UAE. Maging ang mga Israeli ay nagsasabing maliit lang ang pag-atake at tila mensahe ito sa Iran na kung magpapatuloy silang umatake sa UAE, handa ang UAE na lumaban. Pag-usapan natin sandali ang kontrobersya sa desalination dahil may magkakasalungat na ulat. Kamakailan lang, sinabi ng Iranian Foreign Minister na ang US ang nagsagawa ng pag-atake sa isang desalination plant ng Iran sa Hasam Island. Apektado ang supply ng tubig sa 30 baryo. Hindi ito kinumpirma ng US at walang ebidensyang ibinigay ang Iran. Dahil dito, maraming naniwala na ito ay paghahanda sa paglala
na pinaplano ng Iran. Sinisi nila ang US sa pag-atake at balak namang atakihin ang mga desalination plants sa gitnang silangan para tumaas ang tensyon. Alam natin na ang layunin ng Iran ay makaligtas sa digmaan. Layunin lang magdulot ng problemang pang-ekonomiya sa mga karatig bansa sa Gulpo, habang humihingi ng paumanhin sa publiko sa mga teroristang gawain. Ngayon, alam ng marami ng gitnang silangan ay karamihan disyerto, kaya mahirap makakuha ng malinis na tubig. Kaya ang inuming tubig sa maraming bansa sa gitnang silangan ay mula sa desalination plant. Itong mga plantang ito ay nako-convert ng tubig dagat, maalat na tubig, papunta sa tubig na pwedeng inumin ng tao at maaring gamitin sa iba pang mga gawain. Ngayon sa Kuwait, 70% ng inuming tubig ay galing sa mga plantang ito. Sa Oman, 86%. Sa Saudi Arabia, 70%. Sa UAE, mga 40%. Para sa kanila, ang problema ay halos lahat ng tubig ay mula sa isang planta. Kapag tinamaan ito ng Iran, mawawala ang malaking bahagi ng supply nila. Alam mo ba ang mangyayari? Sinimula na ng Iran ang pag-atake sa mga desalination plants sa gitnang silangan, una sa Kuwait. Kahapon, halos 2 oras na nagpalaganap ang media ng IRGC ng mga mapa ukol sa mga desalination plants sa Bahrain. Kinumpirma ng gobyerno ng Bahrain na tinamaan ng drone strike mula Iran ang kanilang desalination plant at nagkaroon ng material na pinsala. Kasabay ng pag-atake, tinarget din ng Iran ang malaking hotel sa Bahrain. Tinarget nila ang mga tangke ng gasolina sa Kuwait Airport at ang punong tanggapan ng Social Security sa isang mataas na gusali. Sa Kuwait, 2 opisyal ang namatay sa mga pag-atake. Malinaw na pinalalala ng Iran ang digmaan sa gitnang silangan dahil naniniwala silang ito lang ang paraan para mabuhay sila. Nakikita rin nila ang ginagawa ng US at iba pang kanuraning bansa. Kaya napagtanto nilang kailangan nilang agad pataasin ang paghihirap ng mga bansa sa gitnang silangan. Ngayon, bago tayo magpatuloy, isang mabilis na pakiusap lang na pakipindot ang like at subscribe button sa ibaba. Malaking tulong ito sa amin sa algorithm at nakakatulong na maabot pa namin ang mas maraming tao. Mahirap sukatin kung gaano kahalagang tubig, lalo ng tubig mula sa desalination, ang tubig na galing sa planta, para sa maraming lungsod sa gitnang silangan. Maraming ekspertong natataya, at muli, ito ay mga pagtataya lang at kadalasan ay mali ang mga ito. Pero maraming ekspertong nagtataya na kung walang mga plano para sa desalination, ang mga lungsod sa gitnang silangan, itong mga metropolitanong lungsod na nakikita natin, ay literal na mawawala. Kailangan ng mga tao lumipat para makahanap ng tubig. Ganito ito kahalaga. Ginagawa ito ng Iran dahil alam ng rehimeng Iranian na kaunti na lang ang natitirang oras nila. Kamakailan lang, nakatanggap tayo ng balita na magpapadala ang US ng ikatlong aircraft carrier group sa gitnang silangan, na ginagawa itong pinakamalaking deployment ng mga aircraft carrier ng Estados Unidos mula nung digmaan sa Iraq. Narito ang karagdagang detalye. Ang ikatlong US Navy Aircraft Carrier Strike Group ay nagahanda ng tumawid sa Atlantic at sumali sa digmaan laban sa Iran. Natapos na ng USS George H.W. Bush ang paghahanda malapit sa Cape Patterson at inaasahang ide-deploy na agad. Inasahang tutungo ito sa silangang Mediterranean matapos tumawid ng aircraft carrier na USS Gerald R. Ford sa Canal Suez noong Huwebes at ngayon ay nasa dagat na pula na. Bukod sa maraming strike fighter sa carrier, handa ring umatake ang missile destroyer ng grupo sa posibleng target sa Yemen. Kung sakaling may anumang palatandaan na ang mga rebeldeng Houthis ay maglulunsad ng mga pag-atake sa Israel o sa pandaigdigang kalakalan. Ibig sabihin nito, malapit na nating makita ang USS George H.W. Bush, USS Gerald R. Ford, at USS Abraham Lincoln na lahat ay nasa paligid ng operasyong ito. Ibig sabihin, 75% ng available na grupo ng eroplano ay nakalahan na sa Iran. Malaking bagay ito. Ngayon, alam nyo na hindi lahat ng aircraft carrier ay magagamit sabay-sabay, tulad din ng ibang kagamitang militar. May 11 aircraft carrier ang US. Pero madalas, 4-5 lang nagagamit dahil sa maintenance, pahinga ng crew, training, at deployment cycles. At sa mga available, halos 75% ay nasa lugar na ito. Pero malit lang yan, dahil may mga aircraft carrier din ng ibang bansa na pumupunta sa reyon. Matapos atakihin ng Iran ang base ng Pransya sa gitnang silangan, inanunsyo ni Macron na magpapadala siya ng aircraft carrier Charles de Gaulle doon. Nuclear-powered din itong aircraft carrier tulad ng sa US. At ito lang ang carrier ng Pransya. Kaya hindi basta-basta ang desisyong ito. Mahalagang linawin na hindi pa inanunsyo ng Pransya ang pagsali nila sa operasyong ito bilang panlaban.
Mas malamang napupunta ang carrier doon para ipagtanggol ang mga kaalyado ng Pransya, lalo na ang mga bansa sa Gulpo na kapartner nila, gaya ng ginagawa nila kasama ang Estados Unidos. Gayunpaman, siguradong malaking tulong ito dahil kung sakaling umatake ang Iran na unti-unti nang humihina, mas lalo pa itong mapapahina. Mas marami tayong lakas militar sa lugar, kaya mas malamang mapipilitang makipag-usap ang Iran at pumayag sa patas na kasunduan sa nuklear na magdudulot ng mas ligtas na mundo. Ngayon, mukhang naghahanda na rin ang UK na magpadala ng sarili nilang aircraft carrier. Baka dalawa pa nga. Pero mukhang hindi ito gaanong nagugustuhan sa Washington dahil ito ang pahayag na inilabas ni Pangulong Trump tungkol sa balitang ito. Ayon kay Trump, ang UK, dati nating dakilang kaalyado, ay ngayon lang seryosong nag-iisip magpadala ng 2 aircraft carrier sa gitnang silangan. Sabi niya, ayos lang yan, Prime Minister. Hindi na namin sila kailangan ngayon. Tatandaan namin, hindi namin kailangan ang sumasali lang pag panalo na. Magpo-focus tayo sa loob ng Iran. Kahapon, pinag-usapan natin ang malaking pag-atake ng Israel sa mga imbakan ng langis ng Iran na nagdulot ng pagbabago ng panahon sa Tehran at kalapit na lungsod. Ngayon, may update tayo. May isang reporter ng CNN na nasa loob ng Tehran na may pahintulot mula sa rehimen ng Iran para magulat. Kaya dapat ninyong tandaan yan tuwing makikita ninyo ang ulat na yon. Kahit ganon, sa nakita ko, mukhang interesante talaga ang mga ulat. Kaya tingnan ninyo. Mula sa Tehran, ganito ang umaga matapos atakehin ng Israel ang mga imbakan ng langis ng Iran. Ito ang bumungad sa Tehran ngayong umaga. Ang kalangitan sa ibabaw ng lungsod ay natatakpan ng napakakapal na itim na ulap. Makikita mo yan kahit saan. Iyan ang kanlurang bahagi ng lungsod doon at ito naman ang hilaga ng lungsod. Karaniwan kapag tumingin ka sa direksyong iyon, makikita mo talaga ang mga bundok ng Alborz. Pero ngayon natatakpan na rin ang lahat ng iyon ng mga ulap. Nangyari yan matapos ang malalaking airstrike sa timog at kanluran ng lungsod kagabi kung saan tinamaan ang mga pasilidad ng langis at mga imbakan ng langis. Mukhang pati ang isang refinery ay maaring tinamaan din. At ngayon, makikita mo ngayong umaga na madilim pa rin ang langit. Nakakita kami ng makakapal na itim na usok sa langit kahapon. Mayroong malalaking sunog sa timog ng lungsod. Pero gusto kong ipakita sa iyo ang isa pang bagay dahil umuulan din pero makikita mo na ang ulan, ang tubig ulan, ay itim talaga. Parang puno rin ito ng langis. At pagkatapos kung titingnan natin doon, makikita mo na ang tubig na dumadaloy dito ay itim din. Kaya yan ang bumababa ngayong umaga. Itong klase ng ulan na puno ng langis na meron tayo ngayon dito sa kabisera ng Iran matapos ang mga pag-atake. Ngayong umaga, nakakatanggap tayo ng mga ulat na halos kontrolado ng himpapawid sa Iran. Ibig sabihin, halos kontrolado na ng Israeli at US Air Force ang himpapawid ng Iran at kaya nilang magsagawa ng misyon anumang oras. Lumabas ngayong umaga ang bagong video ng pag-atake ng IDF sa himpilan ng pulisya sa Kurdistan, Kandurang Iran. Makikita mo ang pangalawang pagsabog. Ibig sabihin, maraming armas sa himpilan ng pulisya. Panoorin ang video. Ngayon, kahapon lang, nagbigay ng halos 1 oras na panayam si Ali Larijani, ang de facto na leader ng Iran sa Iranian media. Dito, sinasagot niya ang mga tanong ng lahat. May ilang kawili-wiling bahagi ng panayam na ibabahagi ko. Pero bago ang mga video, may gusto muna akong ituro. Tingnan nyo kung gaano katakot ang mga leader ng Iran. Sobrang dilim ng panayam na ito. Wala kang makikita sa likuran. Ayaw ng mga leader ng Iran na malaman ng Israeli o US intelligence ang kanilang kinaroroonan para hindi sila mahuli o mapatay. At kaya literal na isinagawa ang panayam sa sobrang dilim. Wala kang makikita. Tingnan muna natin ang clip na ito kung saan hayagang binantaan ng de facto na leader si Pangulong Trump na sinabing dapat niyang pagbayaran ang pagpatay kay Khamenei. Pakinggan ninyo. Akala ni Ginoong Trump na pwede niyang subukan ang Venezuela at agad kumilos. Ngayon, naipit na siya at hindi na namin bibitawan. Kailangan niyang pagbayaran ito. Ginawa niyang martir ang aming pinunong pinatay. Hindi namin ito palalampasin. Ginawang martir niya ang aming mga tao. Mahigit 1,000 sa amin ang naging martir. Hindi ito simple.
Ngayon, gusto kong banggitin na 2 beses sinubukan ng Iran na paslangin si Pangulong Trump noong halalan 2024. At gusto ko ring ipaalala sa lahat na si Pangulong Biden na siya ang Pangulo nung nalaman natin ang tungkol sa plano ng inilantad ng FBI ang mga taong nagbabalak nito sa loob ng Estados Unidos. Ay hayagang nagsabi na kung susubukan ng Iran ang ganitong bagay, ibig sabihin noon ay digmaan. Iyan ang posisyon ng US nung kandidato at dating Pangulo pa lang si Trump. Isipin mo kung anong mangyayari kung tangkain ng Iran patayin si Pangulong Trump habang siya ang kasalukuyang Pangulo. Sa tingin ko, dapat tandaan yon ng rehimen ng Iran. Sige, punta tayo sa ibang clip kung saan narinig natin siyang sinasabing gusto ng Iran ng mahabang digmaan. Ang dahilan kaya nila gusto ng mahabang digmaan ay dahil iniisip nilang nais ng US ng maikling digmaan, kaya pinapahaba nila ito. Pakinggan ninyo ito. Sa simula, balak ng mga Amerikano na patayin ang mga lider ng Iran at ilan sa ating mga komandante para magdulot ng kaguluhan sa loob ng Iran. Kaya ang unang hakbang ay guluhin ang administratibo at mismong estruktura ng pamahalaan. Akala ng mga Amerikano, mabilis nilang magagawa ito. Ang kanilang estratehiya ay makipagdigma ng matindi, pero tapusin ito sa maikling panahon. Hindi nila inasahan na pagbabawalan sila ng mga Iranian umalis. Ngayon, desperado na sila. Tinutularan nila ang ginawa sa Venezuela. Akala nila makokontrol nila ang sitwasyon. Akala nila matatapos na at sila ang mananalo, pero naipid sila. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng pagbibigay ng matinding dagok sa Iran, masisira nila ang moral ng mga tao at, bilang resulta, magugulo ang estruktura ng pamahalaan ng bansa. Hindi yon nangyari. Ngayon, ang panayam na ito ay para sa lokal at pandaigdigang tagapanood, kaya tandaan natin yon. Ibig sabihin, hindi natin dapat asahan na aaminin niyang natatalo tayo ng husto sa digmaang ito dahil siya ang de facto na leader. Hindi mo dapat asahan na may leader na magsasabi ng ganun. Tingnan na lang ang totoong nangyayari. Ang Iran nga, walang kontrol sa sarili nilang himpapawid. Tinalakay natin kahapon na ang mga pandigmang eroplano ng Amerika ay pinapalipad at nire-refuel sa ere sa Persian Gulf sa loob ng himpapawid ng Iran. Ganon kababa ang tingin nila sa kakayahan ng Iran na pabagsakin ang mga eroplanong pandigma at bomber ng Amerika. Huwag kalimutan, napatay ang leader ng Iran sa unang atake ng digmaan. Nagtatago ngayon ang pamunuan ng Iran. Sobrang takot nila na magsama-sama dahil alam nilang magandang pagkakataon yon para sa isa pang pag-atake. Malinaw na natatalo na ang bansa sa digmaan, pero hindi nila ito pwedeng aminin sa panayam. Dapat nating tandaan ito. Dapat ding tandaan na humingi ng paumanhin sa publiko kahapon ang presidente ng Iran, alam mo? Ang panayam ni Ali Larijani ay ginawa matapos humingi ng paumanhin ang presidente ng Iran. At sa panayam na ito, parang binatikos niya ang mensahe na inilabas ng presidente ng Iran na parang sinasabi niyang hindi titigil ang mga pag-atake ng Iran. Dapat ding linawin na mas makapangyarihan ng taong ito kaysa sa presidente ng Iran na yon. Kaya mas mahalaga ang kanyang mga salita. Pakinggan ninyo ang sinabi niya. Ang mga pag-atake na ginagawa ng Islamikong Republika ay tuloy-tuloy. Hindi namin sila palalampasin. Hindi nila dapat isipin na hahayaan naming mabilis na pagtakpan ito ng Amerika at sabihing umatake kami. Ngayon, magpatuloy tayo at ayusin natin ito. Malulutas lang ang mga bagay kapag naintindihan nilang wala na silang karapatang labagin ang Iran at kapag binayaran nila ang mga Iranian para sa kanilang mga pinsala. Ang gulong ginawa nila sa pandaigdigang larangan ay may mabigat na kapalit. Pinatay ninyo ang leader ng Iran. Walang kapantay ang pangyayaring ito. Malakay ang kapalit nito. Hindi namin ito palalampasin. May ilang ulat na sinasabing nasira nila ang missile capability ng Iran dahil sa kanilang mga pag-atake. Paano mo tinitingnan ang mga ulat na ito? Saan naman nanggagaling ang mga tama na ito? Mga ilusyon lang nila ito. Kaya daan-daang missile ang palaging tumatama sa kanila araw-araw. Saan sila nanggagaling? Mayroon silang maling pananaw. Salamat sa Diyos, gumagana ng maayos at mahusay na pinamamahalaan ang ating mga imbakan ng missile. Matapos ang panayam, nag-Twitter siya at nag-post na parang sinasabi na pinabagsak ng air defense ng Iran ang US jet. Ibig kong sabihin, hindi naman niya direktang sinabi yon, pero parang ipinapahiwatig niya.
Kung titingnan niya mabuti, MiG-29 ang jet na pinapakita niya sa video. Ngayon, hindi ko maalala na gumamit ng MiG-29 ang US Air Force o Israeli Air Force. Western jets lang talaga gamit nila. Parang nag-share lang ang leader ng Iran ng video ng bumabagsak na Iranian jet. Pero yan ang punto ng bigmaan na kinasasangkutan natin. Pagkatapos, nagbahagi rin siya ng pahayag tungkol sa narinig niyang mga ulat na may mga sundalong Amerikano na nahuli at naging bihag. Ngayon, syempre, wala siyang anumang ebidensya para sa pahayag nito. Walang mga larawan, walang mga video. Pero huwag mag-alala, may mga Iranian account na nagbahagi ng mga larawan tungkol sa pahayag na ito. Oh, tingnan mga lang mismo. Heto ang mga larawan. Sa katunayan, sinasabi pa ng account na sila ay Delta Forces na humuli kay Nicolas Maduro. Pero sa Iran, sila mismo ang nahuli dahil malinaw na ang Iran ay hindi Venezuela. Pero kung hindi mo pa rin makita sa mga larawan pa lang, halatang gawa ito ng AI. Tignan mo ang ibabang kanang bahagi ng larawan. Iyan ang logo ng Google Gemini, isang AI app kung saan pwede kang mag-type ng ilang salita kung anong larawan ang gusto mo at gagawin ito ang larawan mula sa wala, kahit hindi ito tumutugma sa totoong buhay. Sinubukan ng mga Iranian magpakita ng ebidensya sa mga puwersang sinasabing nahuli nila. Ngunit ito lang ang naipakita nila. Muli, pinapatunayan nito na lubang mas malakas ang kakayahan ng Iran sa propaganda kaysa sa tunay nilang kakayahan sa militar.